Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Pinag-iinitan ni Marcoleta si Trillanes. Kala naman niya atrasen siya nito. Sa mga kabunyog. Sa tingin niyo ba atras si Trillanes kay Marcoleta? Sus naman. Kilala natin si Trillanes. Hindi nga umatras kay Duterte. Napikon nga si Duterte, si Rodrigo Duterte kasi hindi naman siya aatrasan ni Trillanes eh. Presidente pa nga si Duterte, hindi naman natakot si Trillanes. Hindi naman tumigil si Trillanes sa paglaban sa Duterte. Presidente pa nun si Duterte. Ay ito pang si Marcoleta. Kaya hindi yan. Kumbaga, ano namang akala ni Marcoleta matatakot sa kanya si Trillanes? Natatawa lang tayo. Paano kasi, anong plano ni Marcoleta? Sabi ni Marcoleta, papaimbestigahan niya raw. Parang ganoon, parang papaimbestigahan. Kasi ini-question ni Marcoleta yung pag-serve ni Trillanes ng warrant of arrest ni Bato de la Rosa. Ano yan? Actually, nung nakaraang araw pa yan, May 11, ang pinag-uusapan na ngayon, hindi na yung tungkol dun sa kay Trillanes eh. Ano yun? Yung May 11, yung kay Trillanes yun, yung tumakbo si Bato, nadapa pa sa hagdan. Pero ano na yun? Lumang issue na yan. Ang mga issue na ngayon tungkol dun sa di umano'y inatake ang Senado na lumalabas, hindi naman. Kaya lang gustong ibalik ni Marcoleta. Kasi ang gusto ni Marcoleta, imbestigahan kung kinakailangan, imbestigahan si Trillanes. Bakit daw kasi si Trillanes ang nagsiserve ng warrant? Ano naman daw ang kapangyarihan ni Trillanes na mag-serve ng warrant? Yung ICC arrest warrant ni Bato de la Rosa. Sinabi naman ni Trillanes, hindi naman siya nagsabing siya yung mag-serve ng warrant. Wala akong sound. My goodness. Hindi naman nagsabi si Trillanes. Ang sabi niya, nandun siya kasi hinamon siya ni Bato, live pa yung hamon ni Bato, public pa yung hamon ni Bato, na sumama pa daw si Trillanes sa mga autoridad pag-aresto sa kanya. Yun, sabi niya, go ahead, Mr. Trillanes, sumabay ka pa. Pag inaresto daw siya, sumabay ka pa. O di ba ganun yung hamon ni Bato de la Rosa. Kaya sabi ni dating Senador Sonny Trillanes, nandun siya sa Senado kasi pagbibigyan niya si Bato sa hamon nito. Ano siya? Kumbaga, hindi naman siya autoridad ng gobyerno, hindi niya naman pwedeng arestuhin si Bato, hindi naman siya. Pero sumama siya sa pag-aresto, nandun siya kasi hinamon siya ni Bato. Yun yung paliwanag ni Trillanes. Pero sa totoo lang, tagal na si Trillanes na talagang kahit private capacity niya, private person, ginagawa niya yung magagawa niya, matutulong niya para maaresto itong sila Bato, si Digong, si Bato. Kasi talaga namang sila Trillanes ang nagpasimula ng kaso na yan sa ICC. Ngayong may arrest warrant na at hindi na lang kay Duterte kundi kay Bato de la Rosa, ginagawa ni Trillanes yung maitutulong niya. Lalo pat hinamon talaga siya ni Bato. Ang hamon sa kanya ni Bato. Sa hamon sa kanya ni Bato, ano daw eh. Go ahead, Mr. Trillanes, make my day. Sumama ka pa sa pag-aresto sa akin. Sumama nga. Sumama si Trillanes. Mga NBI ang aaresto sana kay Bato noon. Kaya lang, sumama siya kasi sa hamon ni Bato. Ngayon, sabi ni Marcoleta, anong right o kapangyarihan, autoridad ni Trillanes na mag-aresto kay Bato? Hindi naman yan sinabing siya ang mag-aaresto. Ang sinabi niya, sumama siya. Nandun siya para sumama. Ngayon, ang gusto ni Marcoleta, paimbestigahan. Go ahead. Binastos niya pa nga si Trillanes. Sabi niya ni Marcoleta, bakit? Kung sinabi pala sa iyo ni Bato, kumain ka ng tae. Diba? Tingnan niya natin, eksakto. Ano ba yung eksaktong pagkakasabi ni Trillanes? Ay ni Marcoleta? Ang sabi ni Marcoleta, mga kabunyog, pag sinabi ni Senator Bato na kumain siya ng tae, kakain siya ng tae, tae yata to eh.
Yan yung sinasabi ni Marcoleta. Ano naman daw klaseng argumento yan ni Trillanes? Ha? Ano daw bang niya? Ibig sabihin, pag sinabi ni Bato na kumain siya ng kakainin niya. O kasi ang sinasabi ni Trillanes, sinabihan siya ni Bato. O kaya, pinagbigyan niya yung hamon ni Bato. O, yun yung sinasabi ni Trillanes. Kaya siya nandun. Ang insultong ni Marcoleta, ay bakit? Kung sinabi ba ni Bato na kumain ka ng tae, kakain ka ng tae. Shoutout kay Cap Nino Mabsat. Nandito si Cap Nino Mabsat. Bumibisita ulit. Cap, kamusta? Yan yung sinasabi ni Marcoleta. Anyway, ewan natin kung anong pinaplano nila kay Trillanes, nila Marcoleta. Pero mainit ang dugo nila kay Trillanes. Kasi talaga kasing si Trillanes yung may paninindigan na hindi mo basta-basta masisindak. Kaya lang, kung inaakala ni Marcoleta ang masisindak niya dito si Trillanes o matatakot niya dito, kung iniisip niyang aatrasan siya ni Trillanes, hindi yan aatras. Sanay na sa laban si Trillanes. Sanay na sa laban. Hindi yan. Panahon pa ni Duterte, lumalaban na siya, hindi nga natakot. Ito pa. At saka talagang sabi pa nga ni Trillanes, kay Bato de la Rosa. Bato de la Rosa, kung nagtatago ka man, huwag kang matulog ng pikit ang yung dalawang mata. Baka makalapit kami sa iyo, hindi mo na mamalayan. Kaya, lagi matulog ka na bukas ang yung mata. Yung isang mata mo, huwag kang sabay na mata mo matutulog o nakapikit. Kasi baka hindi mo maramdaman nandiyan na kami sa iyo. Matindi rin tong si Trillanes. Kaya actually ang mga DDS galit na galit kay Buying, kay Matiba, kay Castro, kay Trillanes. Yan yung talagang galit na galit ng mga DDS. Kasi yan yung mga matibay na at saka hindi lang lumalaban sa kanila. Galit din sila kay Cap Nino, lalo na yung mga palateros. Di ba, Cap Nino? Diyos ko po, Rodi. NBI si Matiba, Ombudsman si Buyi, Palace Press Officer si Claire Castro, private citizen pero matindi rin talaga sa pagpapanagot sa mga Duterte itong si Trillanes. Kaya siguro gusto nilang pilayan si Trillanes, gusto nilang itigil nito ang kasi parang commitment na ni Trillanes na makatulong sa maaresto si Bato kahit in his private personal capacity makatulong. Gusto yatang ipatigil si Trillanes sa ginagawa nito. Kaya papaimbestigahan ngayon ng Senado sa pamamagitan ni Marcoleta. Anyway, hindi naman masisindak si Trillanes sa mga ganyan-ganyan lang. Sanay na si Trillanes sa laban. Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Anyway, abangan natin ano bang mangyayari dyan sa na yan ni Marcoleta, sa plano na yan. Mukhang si Marcoleta yung tirador nila kay Trillanes. Pero yun na nga, hindi tayo nagtataka dyan sa ginagawa nilang yan para takutin si Trillanes, para hindi na ito magpursige na tumulong sa paghahanap kay Bato. Pero hindi nila mapapatras si Trillanes sa ganyan. Ano man ang gawin nila. Kung gusto nilang imbestigahan, haharapin niya ni Trillanes. Kayang-kaya niya yan. Hindi niya isusuko yung commitment niya na makatulong na maaresto sila Bato. Malinaw yan. Bunyog, halika na kasama ka. Talagang hindi yan tatalikuran ni Trillanes. Laban! Nakakapo. Laban yan si Trillanes sigurado. Si Con lang yan Si Piluka lang yan, Diyos ko Lord Rudy. Siya, dalawin naman natin yung Senado, mga kakabsat.
Okay, countdown muna tayo. Here we go.